from slaves to freedom. Okay. Our Sunday format service comprises of four parts. Number 1, sound indoctrination, admonition, edification, and exhortation. Unahin muna natin itong sound indoctrination natin. Our ministry, we call it Faithful Word Ministry, coming from the letter of Apostle Paul to Titus chapter 1 verse 9, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Holding fast to sound doctrine, it strengthens our understanding to what the Bible truthfully teach. Pinapalakas niya yung ating mga kaalaman patungkol sa kung ano yung makatotohanang itinuturo ng banal na kasulatan. Kalawa, ay binibigyan tayo ng kakayahan para malaman kung ano ba itong mga maling katuruan na ginagawa ng mga false preachers. Why do sound doctrine able us to exhort the truth and capacitate us to expose false indoctrination? Bakit kaya ni sound doctrine na patibayin ang ating mga pag-iisip, mga kakayahan sa pag-unawa ng makatotohanan ng katuruan, at bakit kaya niyang malaman din natin kung ano ang mga hindi makatotohanan ng itinuturo? Because according to 2 Timothy 2:15, we study to show ourselves approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, mapapakita nitong talatang ito kung ano ang makatotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tamang pagbabahabahagi ng salita ng katotohanan, sapagkat ang banal na kasulatan ay nakabahabahagi po siya. Hindi po siya isang buo lang na babasahin mo at aplikable na lahat sa atin. Hindi po, ito po ay may pagkakabahabahagi, nasa time past, merong but now, merong ages to come. At tayo po ay nasa but now ngayon, nandun tayo sa dispensation of grace, sa grace through faith. Wala na po tayo sa grace through law na mababasa sa Genesis to Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John. Tayo po ay nasa Romans 2:5 na, at yung Hebrew to Revelation ay saka na po siya mangyayari. So, holding fast to sound doctrine ay lagi lang po nating aalalahanin. Meron po itong acronym, no? Gumawa po tayo ng acronym, ABCD, para madali po nating matandaan. Letter A is Apostle Paul. Ang sabi po sa Acts 9:15, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. In other words po, ang Panginoon Jesucristo ay binigyan ng instruksyon ng Apostol Pablo na mag-ministry sa mga hintil. Ang Apostol Pablo lamang po ang binigyan ng kakayahan ng Panginoon Jesucristo upang mag-ministry sa mga hintil, at wala po kahit sino sa 12 apostol ang pinagbilinan ng Panginoong Jesucristo na mag-ministry sa mga hintil. So, letter A, Apostle Paul po. Letter B naman po ay yung biblical truth. Ano tong biblical truth? Ito po ay yung matatagpuan lamang sa Romans 2:5, sapagkat ito po ang isinulat ng Apostol Pablo, at bilang mga hentil po ay marapat lamang po na dito lang tayo mag-i-stay. Hindi po natin sinasabi na wag na natin basahin ng Genesis to Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John. Subalit ang katotohanan po na para sa atin ay nasa Romans 2:5. Sabi niya sa Romans 11:13, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. None of the 12 apostles, not even Peter, John, and James, declared themselves to be the apostle of the Gentiles. Ang Apostol Pablo lamang po ang nagdeklara sa kanyang sarili na siya ang apostol ng mga hintil, at wala sa 12 apostol, kahit na si Pedro, si Juan, at si Santiago, ay nagsabi sa banal na kasulatan na sila rin daw ay apostol ng mga hintil, kundi ang apostol Pablo lamang. Hindi naman po ibig sabihin na wag na natin pakikinggan yung 12 apostol.
Maaari po natin gamitin ang kanilang mga panulat bilang referensya sa ating apostol na si Apostol Pablo. AB, letter C, Christ as head of the body. BOC, body of Christ. Tayo po yon. Ang sabi sa Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church. Tayo po. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, ang Panginoon sa Kristo po, ang kikilalanin nating ulo at tayo po ang katawan. He is the head of the body, we are the body of Christ. So, Christ is our head. Hindi po siya yung personal Lord and Savior natin. Hindi po siya yung shepherd natin. Hindi po siya yung hari natin o yung Messiah. Siya po ay ang ating head. Siya po yung ating ulo at tayo po ang katawan. Ang sabi naman po sa 1 Corinthians 12:27, now ye are the body of Christ, tayo naman po, and members in particular. We are the body of Christ, hindi po tayo yung sheep na gaya ng Panginoon sa Kristo naman po ay yung pastol. Marami po mga churches ganyan tinuturo. Tayo raw po ay mga tupa, ang Panginoon sa Kristo ay pastol. Hindi po. Tayo po ay katawan, ang Panginoon sa Kristo po ay ulo. We are the body of Christ, not with a first birth that need to be born again. Hindi po tayo yung may unang kapanganakan at kailangan po nating ma-born again ngayon. Hindi po. Wala po tayong first birth. Ang Israel lang po ang may first birth. So again po, tayo po ay body at ang Panginoon sa Kristo po ang ating head. So A, B, C. A, Apostle Paul. B, body of Christ. C, Christ as head of the body. Biblical truth, Romans to Philemon. And letter D, dispensation of grace. Sa Ephesians 3:2, ang sabi, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you, word. God has entrusted the stewardship of the dispensation of grace, yung mystery, to Paul only and not in any of the 12 apostles. Ang dispensation of grace po ay may steward. Ano po ba Tagalog ng steward? Tagapanguna, ano po? At itong stewardship na to ay ibinigay lamang ng Diyos kay Apostol Pablo. Kung kaya't kapag grace po ang topic, ay makikita lang po natin ito sa mga panulat ng Apostol Pablo. Kaligtasan, justification by grace through faith, kaligtasan na nagbumula lamang sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung tinatawag na dispensation of grace na ang steward po ay ang Apostol Pablo lamang. Wala pong ganitong itinuturo sina Juan, Pedro, Santiago o maging ang 12 apostol. Ito po ay para sa Apostol Pablo lamang sapagkat siya po ang ginawang steward ng dispensation of grace. So here we go. Holding fast to sound doctrine. A, Apostle Paul. B, biblical truth. C, Christ as head of the body. And D, dispensation of grace. So madali lang po siya. A, B, C, D lang. At para hindi tayo mawala at hindi tayo malinlang ng mga maling katuroan. So, time pass, but now, ages to come, alam na po natin ito, lagi naman po natin itong tinatalakay, and that would be our sound indoctrination for this morning. And before we go to our admonition, let's all stand in the presence of our Lord as we seek His guidance for today's service. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na magkita-kita kami ng aking mga kapatid upang magbanding, magkasiyahan at mag-aral ng iyong mga salita sa ikalalakas ng aming mga buhay espiritual. Pagpalain niyo pong bawat isa na narito, maging ang mga kasama namin sa mga online platforms, kayo po ang sasama sa kanila sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang bawat bahagi ng aming gawain, kayo po mag-iingat, magpapala hanggang sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tawagin po natin ating mga tagapagpaawit, Ate Divine. Buhay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya, ko'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong pagkain. Sa
Inaasam-asam presensya ko'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita mo at hati ng iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw na ka sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Taguin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Sumasayaw! Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Taguin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Yes, Lord, hallelujah. Minsan pa sumasayaw, hallelujah. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli kang pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Taguin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Taguin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Taguin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, for your presence, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal hands. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Minsan pa, hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. And you are
praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. Right and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You are. Yes, Lord, hallelujah. But you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pray from now, you are God alone. Hallelujah. We worship you. Of course, admonition. Ito po ay mga warning ng Apostol Pablo sa ating mga body of Christ. And we all know that doon sa mga 13 aklat ng Apostol Pablo ay makikita po natin doon yung iba't ibang mga warnings na binibigay niya sa mga body of Christ upang hindi tayo malilinlang. At kapag tayo ay nalinlang ay parang wala na tayong grace. Kung kaya ang Apostol Pablo ay laging nagwa-warning upang palagi tayong nasa pamumuhay sa ilalim ng biyaya. Of course, deceptive appearances. Sabi sa Jeremiah 23:16, hindi naman po para sa atin to, subalit nais ko pong i-echo yung sinasabi ni Jeremiah sapagkat applicable din po ito sa mga nangyayari sa mga churches. Thus saith the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. They make you vain. They speak a vision of their own heart and not out of the mouth of the Lord. So marami po ngayon mga self-proclaiming personalities, hindi lang pastor, kasi yung iba, reverend, bishop, and marami pang iba, ay nagpapakita sila ng mga panlabas na appearances nila upang sila ay paniwalaan ng kanilang mga miyembro.
Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong maniniwala sapagkat ang sinasabi nila ay walang kabuluhan, sapagkat ang mga sinasabi nila ay para lamang sa sarili nilang kapakanan. At nalalaman po natin ito. At alam po natin ito na ito ay nangyayari sa mga denominasyon. Number 2, anti-Paul indoctrination. Ang sabi sa 2 Timothy 2:16-17, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan. So ano po itong mga usapang walang kabuluhan? Tatayo si pastor sa pulpito at magsasalita ng patungkol sa kung ano ang nangyayari sa political arena natin. Magkukwento siya ng mga palabas ni Jessica Soho at marami pang iba. At magkukomento siya patungkol sa mga liderato ng bansa. Ito po yung mga sinasabi ng Apostol Pablo na mga walang kabuluhan. Sapagkat tayo po dito ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po tayo naririto para alamin kung ano yung political na sitwasyon ng ating bansa. Sapagkat araw-araw lamang sa YouTube pa lang malalaman na natin yung mga iba't ibang komento. At kapag naririto na tayo sa ating bahay-sambahan ay ang pag-uusapan natin ay patungkol sa ikalalakas ng ating mga buhay pananampalataya. Ano pa? Mga misyonero daw sila. Mga ino-ordain daw sila. Itong mga bagay na ito ay hindi nakakapagpalalim sa ating mga spiritual na buhay. Ito po ay nakakapagpasikat lamang sa mga taong nagpapasiklab sa pulpito. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat ang mga yan ang lalong nagpapalayo ng mga tao sa Diyos. In other words, walang edification na nangyayari kapag ganyan ang sinasabi ng mga nasa pulpito. Kung ano yung mga nagte-trending na mga issue, sasakay itong si pastor doon. Kung ano yung mga issue, yung mga social issue, sasakay si pastor doon. Kaya't ang sabi ng Apostol Pablo, walang may dudulot na mabuti sa buhay espiritual natin. Ang mga bagay na yan, bagkus ay mapapalayo pa tayo sa Diyos. Verse 17, ang mga salita nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Ibig sabihin, may masamang epekto ito sa buhay natin kapag yan ang mga sinasabi nila. Kwento sila ng kwento patungkol sa buhay nila. Masama yung ganyang epekto sa atin sapagkat ang nangyari parang, alam nyo ba yung comedy bar? Yung makikinig ka, daldal lang ng daldal si comedian dun sa harap. No, pasiklab lang siya ng pasiklab ng mga jokes niya. Ganyan po yung mga churches ngayon. Pag upo ni speaker, pasiklab lang siya ng pakpo. Naku, kwento lang na siya ng kwento sa kung ano naman ginawa niya sa buhay niya sa isang buong linggo. No? Hanggang sa, basahin po natin yung John 3:16. Doon na po nagtapos. Binasa lang yung John 3:16 matapos magpasiklab ng magpasiklab. Ito po yung tinatawag nating anti-Paul indoctrination. Self-proclaimed pastor shifts to political arena, social trending and issues, everything about me, yung mga nagra-rock daw, addict, yung mga ganyan, mga walang kabuluhang mga topic ang ginagawa niya dito sa kanyang pulpito. Ako po nakikinig ng rock. At pupusta po ako sa mga magsasabi sa akin na addict ako. Yung piso nyo po tatama ng 20,000 kapag napatunayan nyo po na addict si Brother Mel, no? Kahit anong test yan, hair poly ba yan? O kukuhanan ako ng dugo? Kahit anong test po yan, yung piso nyo po mananalo ng 20,000. Kayo lang po gagastos ng pagpapatest sa akin. Number 3, works underneath faith. Sabi sa Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So maliwanag yung sinasabi ng talata ng kaligtasan ay mula sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit, nag-iiba itong talatang ito. Ang sasabihin ni pastor, how can we be saved without obedience to Christ? Paano tayo masisave kung hindi tayo sumusunod sa mga pinag-uutos ni Jesucristo? Biglang may mga ganong mga kolatilya, itong mga pastor na to, paano nga ba maliligtas nang walang pagsunod sa Diyos? Hindi ka maliligtas. Kasi nasa Matthew, Mark, Luke, and John ka. Pero pag nasa Romans 5:5 ka, madali lang sumunod sa Panginoon Jesucristo. Basahin mo lang yung 1 Corinthians 11:1, ang sabi,
Be ye followers of me, even as I also am a follower of Christ. So, susundin lang natin yung mga sinasabi ng Apostol Pablo, follower na tayo ng Panginoong Kristo. Pero sila, ang gusto nilang pagka-follower na yun, nasa Matthew, Mark, Luke, and John, lahat ng sinasabi ng Panginoong Kristo, patawarin mo ng 77 ulit ang iyong kaaway, batuhin mo ng tinapay kapag binato ka ng bato. Yung mga ganun ang sinasabi nila. Pero sa atin, ito lang, 1 Corinthians 11:1. For the body of Christ, following Christ is not defined by the commandments in Matthew, Mark, Luke, and John, but by the instruction revealed through Apostle Paul. Yun po yung pagsunod natin sa Panginoon sa Kristo. Hindi po yung nasa Matthew, Mark, Luke, and John. Number 4, self-serving motives. Again, Jeremiah 10:21, for the pastors are become brutish and have not sought the Lord, therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Ang sabi dito, yung mga pastor daw, naging hangal sila. Bakit? Kasi nagpapabricate sila ng mga kwento. At sinasabi nila, ito ang sabi ng Diyos, lakihan mo ang tithes mo, gawin mong 11% from 10%. No? Nagpapabricate sila ng mga kwento. Na sinasabi pa nila, sabi raw ng Diyos yun. Kinausap ako ng Diyos nung isang gabi, mga ganon. Sabi dito ng Jeremias, brutish daw yung mga ganon. Mga hangal daw yung mga pastor na nagsasabi ng mga ganon. Na mga nagpa-fabricate ng mga kwento. Dapat kung ano lang yun nasa banal na kasulatan, yun lang yung ating sasabihin at pag-aaralan. Ang sabi, brutish pastors, foolish and senseless, lacks understanding, full of arrogance, nothing but ignorance, loaded with stubbornness. Ganyan po yung sinasabing brutish pastor kung atin pong liliwanagin. Self-serving motives. And then, self-made in doctrines. 1 Timothy 1:3, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito kay Timoteo, teach no other doctrine. No? Kung ano lang yung doktrinang ibinigay sa atin ng Panginoon, yun lamang ang ating ituturo. Kung kaya ito po yung mga warning ng Apostol Pablo, marami po ngayon nagtuturo na hindi nasakop ng doktrina na ipinagkaloob ng Diyos sa Apostol Pablo, na kung saan na po sila napupunta. Napunta na po sila kay Ezekiel, napunta na po siya kay Amos, kay Habakuk, minsan nandun na po sila, hindi po, no? Teach no other doctrine. So ito po yung mga false warning, deceptive appearances, anti-Paul indoctrination, works underneath faith, self-serving motives, self-made doctrines. Ito po yung mga iingatan natin at lagi nating tatalakayin upang hindi po tayo naloloko ng mga false preachers. Tawagin po natin ang ating Nestle. Our scripture reading will be found in the book of Galatians, chapter 4, verses 1 to 7. Verse 1, now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Verse 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Let us read our scripture reading in our native language. Verse 1, ngayon ay sinasabi ko, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin, kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sa halip,
siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman tayo. Nang tayo'y mga bata pa, tayo ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya sa pamamagitan ni Kristo. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita, ang bawat isa ay maaari nang umupo sa presensya ng Diyos. Our edification, of course, our topic for this morning, Paul's Christmas message, from slaves to freedom, from enemy to beloved. Ang binasa po ng ating Nestle ay sa Galatians chapter 4 verse 1 to 7. Subalit mas mainam po na tingnan po muna natin yung konteksto ng ating pag-aaralan upang mas maliwanag po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Paul writes to the body of Christ doon sa Galatia na mga hentil, katulad natin. So itong isinulat na Apostol Pablo ay good as para sa atin din. Ang Galatia po ngayon ay ang tinatawag na bansang Turkey dito sa Middle East. So i-contextualize muna po natin ang ating pagtalakay, Galatians chapter 1, 1 to 2. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galatia. Sumain niyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Purihin ang Diyos magpakailanman. Ito ang tunay na magandang balita, ang sabi ng Apostol Pablo sa chapter 1 verse 6, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino ang mangaral sa inyo na magandang balita na naiba kayo sa tinanggap na ninyo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong magmapuri ng tao? Hindi, ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So makikita natin, yung konteksto ng aklat ng Galatia, ang Apostol Pablo ay nangaral sa city of Galatia at nagkaroon doon ng church na body of Christ. Subalit, dumating itong mga Hudyo, itong mga Israelita, at ang sabi nila, hindi sapat ang pananampalataya. Kailangan nyo nang magpatuli at sumunod sa mga ipinag-uutos ng kautusan ni Moises. Yung sa pagkain, sa mga pista, 7 feast of the Israel. Hindi po ito kasalanan ng mga Israelita sapagkat yun din naman po yung turo sa kanila. It so happen lang po na during that time ay gumagana na po yung dispensation of grace na hindi alam ng mga nasa dispensation of law. Kaya ang akala ng mga nasa dispensation of law, wala pa yung dispensation of grace. Nandoon na po. Kaya ini-insist pa rin nila. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, walang ibang ebanghelyo
dito sa dispensation of grace, kundi yung ebanghelyong itinuro ko. Pero itong mga Judaizer, yung mga nasa law, ini-insist nila sapagkat yun ang katuruan nila. Doon sila namuhay ng, sabihin na natin, 4,000 years. Itong mga Israelita. So ito po yung background ng mga taga-Galatia. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, wala pong pinagkaiba to. Tayo po ay nasa dispensation of grace na, subalit pagpunta mo sa mga churches, dispensation of law yung kanilang itinuturo. Meron po silang mga tradisyon, meron po silang mga kautusan na man-made na ginagawa, gaya rin ng mga Israelita, na kung tutusin ay hindi na dapat nila ginagawa ang mga bagay na yon, sapagkat tayo po ay nasa dispensation of grace na. Okay. So ito po yung context ng pag-aaralan natin sa umagang ito binasa ng Ate Nestle. So Galatians chapter 4 verse 1. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Ngayon ay sinasabi ko, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin, kahit na siya ang may-ari ng lahat. So dito, ini-explain ni Apostol Pablo yung mga Israelita na tagapagmana ng Diyos. Yung mga Israelita, anak sila ng Diyos, tagapagmana sila, pero ang sabi ng Apostol Pablo rito, masyado pang bata itong mga Israelita na to para kunin nila yung kanilang mamanahin. Alam niyo po, sa ating batas, sa sitwasyon natin ngayon, ang isang tagapagmana, kung hindi pa siya aabot ng 18 edad, hindi niya po makukuha yung kanyang mana. Let's say, for example, 16 years old pa lang siya, 15 years old pa lang siya, yung kanyang mana ay hindi ipagkakaloob sa kanya, sapagkat napakabata pa ng kanyang kakayahan upang makuha na at pamahalaan na yung mga, kung ano man yung ipapamana ng kanyang mga magulang. At itong sinasabi ng Apostol Pablo, itong mga Israelita nito ay hindi bata sa edad, kundi bata yung kanilang pag-iisip at hindi nila kayang i-manage yung mamanahin nila sa Diyos. Now, ang tanong, ano pa itong mga mamanahin ng Israelita na to? Napakabigat ba na ito para hindi kaagad ibigay sa kanila ng Diyos? Tingnan natin yung kanilang mga supposed to be inheritance. Una, makikita ito sa Genesis chapter 12 verse 1 ang sabi. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ang magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So makikita natin dito yung unang pamana ng Diyos sa bansang Israelita. Ang sabi ng Diyos dito, bibigyan kita ng lupain na para sa iyo. God will give them their own land. Matanong ko nga po, sino po ba dito yung may mga property? May mga property. Lahat naman tayo. May mga papeles naman yung mga natin, yung mga properties natin. Kapag itong properties natin, binasa nyo, makikita nyo ron kung kanino nyo na-acquire yon. Kung sa gobyerno ba yan, o pinamana ba yan ng mga matandang mga magulang ninyo? O ito ba, binili nyo itong property na to sa isang pribadong pag-aari? Makikita nyo doon. Pero dito, ang sinasabi ng Diyos, yung property nyo, nanggaling sa akin, sabi ng Diyos. So kung may kasulatan sila, yung property nila, na-acquire nila, galing sa Diyos, binigay sa kanila. Yun ang pagkakaiba ng Israel sa
sa atin. Ano? Yung property ng mga Israelita, yung Israel ngayon, galing sa Diyos yun. Pinamana sa kanila ng Diyos. Yung property natin, namana natin sa kung kanino man, sa mga lolo natin, o nabili natin sa isang may-ari ng lupa, o sa gobyerno, di ba? Nakuha natin. Pero itong Israel, pinamana po sa amin to ng Diyos, sasabihin ng mga Israelita. Ano? So, God will give them their own land. Number 2, God will give them governorship of the whole earth. Sila yung mamamahala sa buong sangkatauhan. Sabi sa Matthew 5:3-5, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Biro mo, mamanahin mo yung buong daigdig. Ano? Pinagpala mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kaahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ito pong mensahe ng Panginoon sa Kristo rito ay para sa mga Israel lamang, sa bundok ng Olibo dito sa Matthew chapter 5. So God will give them their own land. God will give them governorship of the whole earth. So ito yung mga mamanahin ng mga Israelita. And then sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So pangatlo, they are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. So ito po yung mga inheritance nila sa Diyos. God will give them their own land, governorship of the whole earth, chosen generation, royal priesthood, holy nation. Ito po yung ipapamana sa kanila ng Diyos. But since they were too childish to acquire this inheritance, they were under the guardianship of the law. Ito po yung nangyari dahil hindi po sila mature sa kanilang pag-iisip, sa kanilang mga spiritual na buhay. Ang sabi ng Diyos sa kanila, napakabata nyo pa para makuha itong mga to. Sige, dun muna kayo sa law. Sumunod muna kayo dun sa kautusan. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Sa verse 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang Ama. So makikita natin dito, yung bansang Israel, may mamanahin sila, pero nasa ilalim muna sila nung tinatawag na kautusan. So para mamana nila yan, dalawa lang ang pwede mangyari. Either masunod nila yung kautusan or mawala yung kautusan. Ganun lang na kasimple yun, para makamit na nila itong kanilang mamanahin. So, verse 3 tayo. Even so, we were children. When we were children, we're in bondage under the elements of the world. Gayon din naman tayo. Ito na yung sinasabi ng Apostol Pablo. Nung una, sinabi niya yung patungkol sa Israel, kinuwento niya, ngayon pagdating sa verse 3, gayon din tayo. So tayo na, yung issue nasa sa atin na. Nang tayo ay mga bata pa. Ano ibig sabihin nung tayo ay mga bata pa? Nung tayo nasa denominasyon pa. Nung tayo wala pa sa dispensation of grace. Tayo napaka-childish natin. Sabihin lang ni pastor na everybody's birthday, naniniwala na kagad, hugot kagad tayo. Ganyan kagad tayo, no? Sabihin lang na may mga leadership training, attendant kagad tayo. Sabihin lang na, ganito gawin natin. Lahat pinaniniwalaan natin. Sabi ng Apostol Pablo, napakabataan pa ng inyong pag-iisip. No, kayo ay nasa ilalim pa ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito. So ano yung tuntunin natin? Yung mga wala pa tayo sa katotohanan. Na kapag sinasabi sa church, sunod lang tayo ng sunod. Kahit na
nag-altar call ka na, mag-altar call ka ulit. Pag sinabi lang ng pastor na, tumayo ka, itaas kamay, tatayo ka, itataas kamay mo, ano. At marami pang iba, like water baptism, discipleship, leadership, no? Marami pa yung mga tuntunin na ito na ginagawa natin. So, when we were children, naniniwala tayo sa mga bagay na to. Accept Jesus as personal Lord and Savior, naniniwala tayo dyan. Baptism as symbol only, discipleship training, leadership, the Great Commission, statement of faith. Lahat ito, hindi naman tinuturo ng banal na kasulatan. Itinuturo lang po ng mga nagpapakilalang pastor. Pero naniniwala tayo. And worst, sinusunod natin siya kahit nahihirapan na tayo. Para naging alipin tayo ng mga ganitong programa ng mga churches. Ano? Kung kaya't, ang nangyayari, ang sabi ng Apostol Pablo, para kayong mga bata. Para kayong yung mga Israelita na wala pa sa mana nila. Para kayong mga ngayon, kayong mga denomination na wala pa sa grace, ang sinasabi ng Apostol Pablo rito. So, in other words, kinukumpare ng Apostol Pablo yung mga Israelita na nasa law at tayo na wala pa sa grace. Pareho lang. Parang isip bata, sunod ng sunod, nahihirapan na, sunod pa rin ng sunod. Gets na? Gets, sinasabi ng Apostol Pablo. Now, verse 4. But when the fullness of time was come, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, when the fullness of time was come, God sent forth His Son. So, ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, merong takdang panahon na dumating. The fullness of time was come. Kung saan, God sending His Son. Ay sinesend. Ano ba ibig sabihin ng sinesend? Ipinadala ng Diyos yung kanyang anak. Number 1, the fullness of time, yung Old Testament prophecy, doon sa Messiah, doon sa pagsilang ng Panginoon sa Kristo, eto na, parating na. Yun na yung fullness of time. Ipapanganak na yung Panginoong Hesukristo. Fullness of time. Ito na yung takdang panahon ang sinasabi ng Apostol Pablo. God to fulfill His promise to Abraham na fulfill. Isa sa katuparan na ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham. Okay, no? Number 3, the longing for a Savior's deliverance is ripe. Masyado nang kawawa yung Israel. Masyado na siyang api sa mga bansang sumasakop sa kanya. Panahon na para magkaroon na sila ng hari. Panginoon sa Kristo, dadating na. And number 4, prelude to the dispensation of grace. Dadating na rin yung dispensation of grace para sa ating mga hentil. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, ito na yung fullness of time, dadating na siya. Yung katuparan na nung fullness of time. Takdang panahon. Parating na yung takdang panahon. But when the fullness of time has come, ito na ngayon, dadating na ang Panginoong Hesukristo. So kapag sinabi sa Bible na fullness of time, ito yung pagdating na ng Panginoong Hesukristo. So, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae, nasa ilalim siya ng kautusan. Ibig sabihin, nasa Israel siya. Sa Israel siya isinilang. And by that time, ang Israel nasa ilalim pa ng kautusan. Okay. Verse 5. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. So may dalawang bagay ang sinasabi ang Apostol Pablo rito. Number 1, to redeem them that were under the law. Pangalawa, tayo naman, that we might receive the adoption of sons. So, dalawa yung pinapatunguhan ng Apostol Pablo dito sa isang verse, to redeem yung Israel, that we might receive the adoption of sons. So, to redeem them that were under the law, redemption of Israel, ma-rescue sila mula sa pagkakaalipin, at ma-fulfill ng Panginoon sa Kristo yung law. Kapag ito ay na-fulfill niya, wala ng law, makukuha na ng Israel yung kanyang yung kalayaan and freedom from slavery. Makukuha niya na rin yung kanyang mana, yung mamanahin. So ito yung number 1
na layunin ng Panginoon Kristo sa kanyang pagparito. Subalit ito ay nag-fail kasi hindi tinanggap ang Panginoong Kristo ng bansang Israel. So, ito yung pangalawa, ang sinasabi ng Apostol Pablo, that we might receive the adoption of sons. Adoption for the body of Christ. Through faith, we will have full inheritance from God. Ito naman po ay yung tinatawag na mystery o yung dispensation of grace. Ito po ay nag-fail, ngayon nandito na po. Ito po ay para sa Israel, ito po ay para sa Gentiles. Since nag-fail po ito na po yung nag-ooperate sa ngayon. Yung tinatawag na dispensation of grace. At ang nangyari sa dispensation of grace, nagkaroon din tayo ng mana in our own. May mana sa Israel, naging heirs din tayo of our own. So, ang ganda na sinulat ng Apostol Pablo rito, to redeem and to receive. Ma-redeem yung Israel, ma-receive ng Hentil yung para sa kanya. Ang problema, yung magre-redeem, hindi niya na-redeem. Pero yung nagre-receive, na-receive natin. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Okay. Verse 6. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba. At ngayon, ang sabi ng Apostol Pablo rito, dahil inampun na rin tayo, co-heirs na tayo, itinuturing na rin tayo ng Diyos na kanyang mga anak. And from this, pwede na tayong lumapit sa Kanya. Ibig sabihin, nagkaroon ng intimate closeness. Naging intimate tayo sa Diyos na makakalapit ka at masasabi mo, Ama ko, Ama ko. Kung ano man yung mga hinihiling natin, kung ano man yung mga sama ng loob natin, kung ano man yung mga hinaing natin sa buhay, maaari na tayong lumapit ngayon sa Diyos. Anong pagkakaiba nitong mga to? Malapit din, Ginong Maria, gumagano eh. Wala silang nilalapitan. Invisible yung nilalapitan nila. Wala silang Abba Father. Walang intimacy. Pero tayo, ang sinasabi ng Apostol Pablo, may intimacy tayo na pwede na tayong lumapit sa Kanya at isang bulat na natin lahat ng ating mga sama ng loob. This is not about, Lord, bigyan mo naman ako ng BYD na sasakyan. Yung electric vehicle. Lord, bigyan mo naman ako ng iPhone 17 bukas. No? Hindi, it's not about that. It's all about kung ano man yung mga hinaing natin sa Diyos, pwede tayong lumapit sa Kanya. Kasi hindi naman lahat ng taong lalapitan natin ng mga hinaing natin, okay eh. Hindi naman. Pero dito sinasabi ng Apostol Pablo, bakit hindi mo subukan na isang bulat mo yung lahat ng sama ng loob mo kay Father? Bakit? Kasi may intimate relation ka na sa Kanya, kasi from there on, buhat nung nagkaroon ka ng grace, tinuring ka na niyang ama at anak. No? So, verse 7, Wherefore, thou art no more servant, but a son. Hindi na raw tayo servant. Tayo na raw po ay mga anak. And if a son, then an heir of God through Christ. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya sa pamamagitan ni Kristo. Tayo'y tagapagmana na ng Diyos. Subalit, hindi ng mga material na bagay, gaya ng mga minamana ng mga nakikita natin sa television. Ang ating mamanahin ay yung, number 1, yung eternal na buhay. At number 2, yung kasiguruhan natin na isang araw tayo ay susunduin ng Panginoon Kristo mula sa langit. Bababa siya rito at tayo'y susunduin. Patay man tayo o buhay. Susunduin tayo ng Panginoon Kristo at bibigyan tayo ng glorified body na kailanman ay hindi na mawawasak. At itong pangako, itong pagpapala ng Diyos sa atin, hindi kagaya ng minanan ng ibang tao na nananakaw at nasisira. Ito pong pangako na ating pinangahawakan, kailanman ay hindi mananakaw, kailanman ay hindi masisira. Amen. So, Paul's spirit of Christmas, ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, no turning back to legalism. Huwag na po tayong babalik sa legalism. Halimbawa po, mamatay na si Brother Mel. Balik-balikan nyo na lang po yung mga YouTube na mga video natin.
Huwag na po kayong babalik sa mga denominasyon na may altar call, may baptism, no? Huwag na po tayong babalik doon. Mahihirapan lang po tayo kapag bumalik tayo ron. No? Letter B, live our lives as heirs of God. Lagi po nating iisipin na sa hirap ng buhay natin ngayon, isang araw ay susunduin tayo ng Panginoon at lahat ng paghihirap natin dito ay mawawala na, matatapos na lahat ng mga pasakit sa atin na nangyayari, sama ng loob, kalungkutan, ay mapapalitan na ng kagalakan mula sa Panginoon. Letter C, discern from being bondage. Lagi po nating titingnan yung mga bagay na magpapahirap sa atin. Tayo po'y may biyaya na. Kaya hindi po natin deserve na maging bondage o alipin ng kahit sino. Lalo na pagdating sa mga denominasyon na may mga i-impose sila sa atin, mga tradisyon o anumang mga activities, tayo po ay wala na sa bondage, wala po tayo sa pagkakaalipin ng kahit sa anong bagay, kaya tayo po ay mamuhay ng malaya. At ito po yung ating letter D, continue to walk in freedom. Tayo po ay malaya, mamuhay po tayo ng may grace, ng biyaya, mamuhay po tayo ng may peace, ng kapayapaan. Hindi po natin, again, deserve ang may magmamando sa atin ng mga pastor na, gawin mo to, Jerry. Ikaw, Ligaya, magdala ka ng maha blanca. Ikaw, Norma, magdala ka ng spaghetti. Ikaw, bigyan nyo, bayaran nyo SSS. Wala pong magmamando sa atin ng ganon. Wala pong pwedeng magpasailalim sa atin ng ganon sapagkat tayo po ay namumuhay na sa kalayaan, sa biyaya, at higit sa lahat, may kagalakan at peace, katahimikan ng ating buhay. Hanggang sa dumating na ang Panginoong Jesucristo at sunduin na tayo pauwi sa ating tunay na tahanan, walang iba kundi ang sangkalangitan. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Tawagin natin ang magbibigay ng special number. Marami pong surprise ngayon. Ano? Walang iba kundi si Kuya Jerry Piñones. Sa likod ng anino, puso'y nalilito, duda'y bumubulong, di batid ang totoo. Sa takot at tila, ang hanap ay gabay. Kung wala siyang patnubay, saan ako aakay? Ngunit sa isang sambit ng pusong dalangin, naglalaho lahat ng bigat at alalahanin. Sa kanyang salita, mahigpit akong kakapit ng ilaw ng patnubay, tiyak na makakamit. Nariyan siya, alam ko matatag, maasahan tuwing na ako'y panatag. Walang bagabag sa ano pa mang bitag, sa piling niya di ako matitinag. Pag-asa'y sumisiklab, damdamin lumalakas, liwanag ng pag-ibig sa harap ng aking landas. Sa balakid ng buhay, may laging kagapay. Sa tibay ng kanyang pag-ibig, dulot ay tagumpay. Nariyan siya, alam ko matatag, maasahan tuwing na ako'y panatag. Walang bagabag sa ano pa mang bitag, sa piling niya di ako matitinag.
magabag sa ano pa mang bitag. Sa piling niya, di ako matitingan. Alam kong kasama siya saan man sa tuwina, hindi ako matitinan. Pagkat kapiling siya. Thank you po, Lord. Exhortation. Pang-apat na po, exhortation. Punta tayo sa ating question and answer. Our church has constant discipleship program. Sabi ng nagtanong sa atin. Meron daw silang discipleship training program sa kanilang church. Ngayon daw, sino ba itong mga nagsasabi na gagawa ng disciple? Kasi raw, lagi niyang naririnig, this is my disciple. No? Lagi niya raw naririnig yon. Kaya ang tanong nitong nagtanong sa atin, ito bang nagsasabi nito na disciple ko to, authentic ba to para gumawa siya ng disciple? Maganda yung kanyang katanungan. No? At yung kanya daw mga dinisipulo ba, mga authentic bang mga disipulo nga ba ito? Ano ba ang mga traits na meron dito? What are the traits of a true disciple? Kasi rampant na po itong mga ganitong mga programa sa churches, discipleship training, tapos kapag na-disciples na, disciple ka ni ganito, ang gagawin mo, magdi-disciple ka rin, may mga ganong mga scheme itong mga churches natin, mga kinalakihan natin. And therefore, this is the right time para malaman natin itong tinatawag nitlang discipleship training at yung nagdi-disciple at yung disciple, gaano ba ka-authentic itong mga ito? Pag-aaralan natin ito. Pero bago natin pag-aralan, tawagan natin yung ikalawang magbibigay ng tanging bilang, walang iba naman, kundi si Sister Norma Bautista.
born. It's all a dream, an illusion now. It must come true, sometimes somehow. All across the land, only brand new morn. The skies above us, when a child is born. This come to pass when a child is born. Yes. Exhortation. Muli ang sabi, our church has constant discipleship program. Who are the right person to make disciple? Are their disciple authentic disciple? And what are the traits of an authentic disciple? Sasagutin po natin lahat ito. So first and foremost, the word discipleship can never be found in the Bible. Wala pong salitang discipleship na makikita sa Biblia. There is no discipleship training held in the Bible. Wala pong discipleship training na naganap sa Biblia. Wala pong mga training, ganito, ganun. Wala po na gaya ng ginagawa ng mga denominasyon. Number 3, Apostle Paul did not have and use the word disciple in his entire epistles. So wala pong ginamit na salita ang Apostol Pablo na salitang disciple. Wala, in other words, wala siyang itinuring na disciple ang Apostol Pablo. So dapat po malinaw sa atin itong mga bagay na ito. Na wala pong makikitang salitang discipleship sa Bible. Wala pong naganap na discipleship training. Wala nga discipleship training pa. Baka sabihin ng mga kasamahan natin. At ang Apostol Pablo ay hindi gumamit o hindi nagkaroon ng disciple sa kanyang mga isinulat. Okay, now, who are qualified to make disciple? Sino ba ang mga qualified, kwalipikado para gumawa ng disipulo? Ang sabi sa Matthew 28:19-20, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko, gawin ninyong disciple ko, ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So dito makikita natin, yung 12 apostol ng Panginoong Jesucristo ay may kakayahang gumawa ng disciple, ng alagad. It seems dito, lumalabas na may capability, may kapabilidad, may karapatan itong 12 apostol na gumawa ng alagad, ng disciple. At ang sabi ng Panginoon Jesucristo dito, gawin nyo silang alagad ko. So, si 12 hahayo, ang gagawin nilang alagad ni Jesus. Hindi alagad nila. Pero sa mga denominasyon, ito nga pala, dinisciple ko to eh. Ito, disciple ko to, mga ganon, no? Disciple daw nila, yung discipleship training nila. Pero dito sa Biblia, sinasabi ng Panginoon Jesucristo, yung i-disciple nyo, disciple ko yan. Sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi sa kanila. So, malinaw dito na ang gagawin nilang mga disciple ay hindi disciple nila, kundi disciple ng Panginoong Jesucristo. Malinaw. Now, question, bakit kayang gumawa nitong mga disciple na to ng disciple? Bakit kaya nilang gumawa ng disciple? Sa Matthew chapter 10, 5-6, ang sabi, ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan.
huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Sa verse 7 to 8 ang sabi, humayo kayo, ipangaral nyo na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So ang ipapangaral nila, number 1, ang pangangaralan lang nila ay yung Israelita, yung lost sheep of the house of Israel. Ngayon, ano yung ipapangaral nila? Ang ipapangaral daw nila, malapit nang dumating yung kaharian ng langit. Ayun yung i-disciple nila. No, hindi yung sa church na, ganito yan ha, kailangan magdi-devotion ka ha, kailangan, mag-umpisa tayo sa John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, ganun. Hindi ganon ha, hindi ganon. Etong mga nagdi-disciple na to, ang ipapangaral nila ay malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Okay? So malayo kagad doon sa mga nagpapanggap na kami mga magdi-disciple kami. Ha? Verse 8, pagalingin ninyo mga may sakit at buhayin ninyo mga patay. So itong mga nagdi-disciple na to, kaya nilang bumuhay ng patay. Kaya nilang magpagaling ng may sakit. Ha? Ani nga ni nasirang Eli Soriano, sabi niya doon sa mga nagpapakilala ng mga apostol, apostol kayo ng apostol dyan, di naman kayo makakabuhay ng patay. May patay na ipis nga sa banyo nyo, hindi nyo kayang buhayin. Sabi ba ni Eli Soriano sa kanyang TV show. Kaya, totoo naman na ipis niya, hindi mo kayang bumuhay, tapos ngayon magpapakilala ka pang apostol, disipulo. Ituloy natin, pagalingin at linisin nyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Verse 9, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Okay, now, so, who are qualified to make disciple? Sino ba itong mga kwalipikado na gumawa ng disipulo? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, who can minister that the kingdom is near? Yung mga magmi-minister na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Who can heal sick and resurrect dead? Yung mga may kakayahan daw na magpagaling ng may sakit at bumuhay ng patay. Who can cast devils and cleanse lepers? Yung mga may ketong daw. Who can go without food and clothes? Who can go even without wage or salary? Who can go to all nations? So ito daw yung mga may abilidad, may kapabilidad na mag-disciple. Ito ay sinasabi ng Bible. Hindi ko po ito sinasabi. Ito po ay malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. So ngayon, saan nila gagawin to? Gagawin nila to sa sambahayan ni Israel. Hindi sa mga church natin. Tara, mag-discipleship training tayo. Hindi ganon. Gagawin nila yan sa sambahayan ni Israel. Now, balik tayo dun sa Matthew 28. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao, ang mga tao sa lahat ng bansa. So, sa lahat ng bansa daw, again, lagi ko itong inuulit, sa lahat ng bansa. Hindi ho pwede dito na nakapunta ka lang ng, saan ba magandang lugar? Ng Taiwan, yan nag-ministry na ako, humayo ako, pumunta ako sa ibang bansa. Hindi ganon. Ang usapan dito, sa lahat ng bansa, puntahan nyo yan. Kung talagang tinuturi nyo mga sarili nyo na disciple. Tatalunin nyo pa si Pulong Duterte na 17 bansa sa 2 buwan. Dito, lahat ng bansa ang sinasabi, sino ba makakaya? Pero marami dito ang nagsasabi, meron kaming discipleship training. Ako nga magdi-discipleship training sa kanila Pagkatapos ng mag-discipleship training, mga disciple ko na nga sila Ang layo. Kung bang pagbabasihan mo lang, banal na kasulatan, malayo. Signs and wonders pa lang, wala na Ipanalangin mo pa lang na wag umulan dahil pupunta ka ng Tutuban, mas lalong lalakas ang ulan Wala, malayo ang mga, ngayon, ang mga nagpapakilala mga disciple ngayon. Bautisman nyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. So,
Itong mga nagtuturo na gagawa ng disciple, magte-training, wala po. Wala pong may kapabilidad. No? Hindi po sila pasado para maging disciple at mag-disciple. Nabuhayin nga, ulitin ko sa Elisoriad, buhayin nyo raw muna yung patay na ipis sa banyo nyo bago kayo makapag-disciple. No? Kasi signs and wonders ang usapan dito. Our church has constant disciple program. So who are qualified to make disciple? So wala. Kung titingnan natin ang banal na kasulatan, wala. Pero kung nasa church ka, marami. Marami sila mapapakilala. May mga hawak pa ng mga ano yan. Ako, mga tumatawag dito. Na mga, tsaka yung mga aralin, mga how to make disciple. Pamphlet, no? Binili ko to sa Christian bookstore. Mga ganon, no? So number 2, are their disciple authentic disciple? So ito bang mga disciple na kanilang idinisipulo ay authentic ba? Ano ba ang mga authentic na disciple? At kung babasahin muli natin ang banal na kasulatan, ganito pong sinasabi. Luke chapter 14 verse 26. If any man come to me, lalapit ka sa Panginoon sa Kristo, gusto mo maging disciple. And hate not. Yung kung hindi ka raw kamumuhian ng iyong ama, asawa, ina, yung kamumuhian ka nila no? If any man come to me and hate not his father, mother, wife, and children, and brethren, and sisters, and his own life also, he cannot be my disciple. So kung hindi ka raw kamumuhian ng iyong tatay, nanay, asawa, at mga anak, ng iyong mga kapatid, hindi ka raw masasabing isang disipulo. So nandito yan, kamumuhian ka raw. Just like Peter, John, and James, they abandoned their jobs as fishers of men and followed Jesus to be his disciple. Dito mababasa natin siguro sa mga Marcos, Marcos chapter 2, mga ganon, no? Si Jesus Christ naglalakad, nakita niya si Pedro. Sumama ka sa akin. Ito si Pedro, iniwan yung hanap buhay, sumama. At sa paglalakad niya, nakita niya naman yung magkapatid, si Juan, tsaka si Santiago. Sumama kayo sa akin. Buhat ngayon, hindi na kayo fishers of men, fishermen, kundi fishers of men. So itong mga to, iniwan nila yung mga hanap buhay nila. Sumama sila sa Panginoon Kristo. Paano nga naman yung kakainin ng mga pamilya nila? And therefore, magagalit nga, kamumuhian nga naman sila ng mga mahal nila sa buhay. Ito yung sinasabi ng Panginoon Kristo. Gusto mo maging disciple ko, kamumuhian ka ng mga mahal mo sa buhay. Kasi iiwan mo yung mga kabuhayan mo. Just like Levi, also known as Matthew, tax collector pa tong si Mateo, he abandoned his job to be a disciple of Jesus Christ. So imagine, no? Mataas pinag-aralan nitong si Levi o si Mateo. Probably by that time, CPA siya. Pero habang nasa pwesto siya, sabi ni Jesus Christ sa kanya, tara, sunod ka sa akin. Tara, sunod naman si Mateo. In fact, nagkainan pa sila sa bahay ni Mateo, tapos medyo bongga pa yung mga handaan doon. Kasi mayaman si Mateo But the issue here is, sabi ng Panginoon Kristo, kung hindi mo kaya, nakamuhian ka ng nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, hindi ka matatag na disciple. In other words, iwan mo yung mga hanap buhay mo, sumunod ka sa akin. Kaya ngayon maraming mga nag-resign daw sila sa trabaho nila para mag-disciple. O ngayon nagagalit sa kanila yung mga, well, of course, pinag-aral ka ng magulang mo, tapos ngayon magpapastor-pastor ka. Wala ka ng mga ibang pagkukuhanan ng resources. So, nagagalit sa kanila yung mga magulang. Yun ang sinasabi ng mga tao ngayon na hindi na natin panahon yung mga ganyan. Wala na tayo sa ganyan. So, dito sinasabi ng Panginoon Kristo, dapat iwan mo lahat at kamuhian ka ng mga tao. Ngayon, masasabi kang, disipulo nga kita. So, dito, sa number 2 natin, wala ring qualified dito.
Dahil dito, hindi naman natin pwedeng abandonuhin na lang natin yung mga mahal natin sa buhay, lalo na kung umaasa sa atin itong mga to. Number 3, what are the traits of a true disciple? Ito, madali lang naman, ano? Ano ang mga katangian ng isang disipulo? Matthew 10:24-25 ang sabi, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Verse 25, sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro. So, sino yung guro nila? Jesus Christ. Sino yung alagad? Sino yung nagmamay-aring pagkaalagad sa kanila? Si Jesus Christ. Kasi yung sabi ni Jesus Christ, gawin yung alagad ko sila. Ngayon, kung alagad na sila, ang sabi ni Jesus Christ dito, sapat nang matulad ang alagad sa akin. So, yung isang alagad, ang katangian niya, parehong-pareho sila ni Jesus Christ. Hindi siya malalampasan, pero minimum, sapat na, minimum, kailangan para kasi Jesus Christ. So, ano mangyayari dito? Lahat ng mga discipleship training, sige, gawin nila. Pero kung babase kayo sa Bible, malayo yung sinasabi ng training nyo, ng discipleship nyo, dito sa sinasabi ng banal na kasulatan. So, ano nangyayari sa mga discipleship training? Walang nangyayari. After 1 year, 2 years, nakalimutan na namin. O sige, mag-refresher tayo ng discipleship training uli. So, our church has constant discipleship training. Number 1, walang qualified na mag-disciple. Kasi wala naman siyang kakayahan para mag-signs and wonders. Yun ang isang trait ng isang magdi-disciple. Kasi, para kapaniwalaan ng mga tao, kailangan magpakita ka ng pruweba. Na ikaw nga isinugo ng Panginoon Kristo para mag-disciple. Sige nga, magpakita ka ng pruweba. Magsa-signs and wonders yan. Bubuhay ng patayan. Magpapagaling ng may sakit yan. Are their disciple authentic disciple? Hindi rin po. No? Hindi rin sila authentic na disciple. Kasi number 1, yung nag-disciple sa kanya hindi nga qualified. Paano pa siya magiging authentic na disciple? And number 3, what are the traits of a true disciple? Wala rin po. And therefore, ang masasabi lang natin, itong mga discipleship training na to, yes, maniniwala kayo kung hindi kayo dispensation of grace. Kung hindi kayo rightly divider. Pero nag-aaral talaga kayo ng salita ng Diyos, din paniniwalaan yan, yung mga discipleship training. Yun lang yung sagot ko dun sa nagtanong sa atin at maraming salamat po sa inyong katanungan. Okay, dako po tayo. Happy birthday, Brother Vince Lubrin, tomorrow, December 15, 2025. Ayan, okay. Hindi ko makakalimutan. December 30 yan eh. May kasabayan dun sa Faithful Word Ministry, Christmas celebration, Mall of Asia po tayo after the service, no? Ang pupunihin ko, ikaw lamang. Ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang
problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapalakan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa ulan. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan ko ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y kulay at totoo sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Minsan pa sa aking buhay, sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay, mga salita mo ay, mga salita mo ay di nagbabago. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggabay nyo sa aming munting gawain, ang pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain nyo pong bawat isa na nakapiling namin dito, maging sa mga online platforms. Sa mga hindi po namin nakapiling, kung nasan man po sila, ano po ang kanilang ginagawa, lagi nyo po silang susubaybayan, pagpapalain at iingatan. At kung may mga malilit man silang karamdaman, ay dalangin po namin ang kagalingan upang sa mga susunod na panahon ay makapiling po namin sila sa pag-aaral ng iyong mga salita. At ngayon sa Kanya na mapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin sa sanlibutan, na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos, upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya,
sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, ang bawat isa'y magsabi ng Amen at Amen. Sumayin niyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat.